nanawagan si Peter na siyang niloloko ba ng Holy Spirit during that time, di ba nga po, na magsisi at talikuran yung kanilang mga kasalanan. So, for good pa din po, no, lalo na sa mga taong tatanggap. Di ba nga po, kasi yung pagtawag, dapat may respond. Pero kapag walang respond, wala din po. Kumbaga parang na mismo yung free gift na binigay ng Panginoon, which is yung salvation, yung life, kaso nga po, may pain and suffering talaga. Kasi nga, kung paano, di ba po, nagsuffer ang Panginoon, ganun din po, dapat tayo. Kasi paano tayo magiging follower niya kung hindi din natin na-experience, di ba nga po, yung na-experience niya. So, baka ibang ano tayo, sa iba tayo nagpa-follow. So, yun. Pero, doon naman po sa other na perspective about this. Ito po ay patungkol sa transaction din po, no, both parties, na kung saan wherein, di ba, nung napakinggan mo yung word of God from the servant of the Lord Jesus Christ, nataniman ka, na-convict ka. And that's why you give your part, di ba nga po, you respond, you seek His kingdom to the reading, meditating, and doing His word. Kasi yung money, diba, yung pera at ganun din yung mga pagkain, yung nominat langis or token, diba, it represents sweat and blood. So, ang galing, na-amaze ako. Dalawa yung na-reveal. Praise God. So, sabi nga po dito, kain po, Brother Jonathan. Sige po. So, ipinadala po ng Diyos na makakatulong upang ma-restore yung faith and connection sa Diyos. So, yun po yun, yung mga tao, yung mga helpers. And also, they're the one, di ba nga po, para ma-fulfill yung prophecy. At the important thing po nun is yung willingness, di ba nga po, to participate as a response on God's calling. Lalo na, di ba nga po, nung na-convict ka, napakinggan mo yung word of God, na you need to repent, baguhin yung buhay mo, maging holy, di ba nga po. At ganun din yung participation na ginawa ng mga tao para may pako ang Panginoon sa krus. Di ba nga po na siyang magbabayad, yung blood niya na magbabayad para tayo ay tawag dito, mawala yung grip ng death kung tatanggapin natin siya. At sabi nga po dito, as a response on God's calling to rebuild His temple, which is us, di ba nga po, this body, this vessel, this container, di ba, yung our heart. Kasi yung blood sacrifice na yun, yun yung naglilinis sa atin ngayon, sa ating mga sin. Kaya nga po, di ba, na-purify na sa sanctify tayo. So, yung dating laman, di ba, yung lumang alak, di ba, nasa Matthew 9, di ba, which is sin. So, mababal, nasa Old Testament yan. And yung new wine, which is nasa Acts yan, nabanggit yan nila ng mga tao during that time na yung Holy Spirit ay bumaba, di ba nga po, sa mga alagad ng Diyos. So, sabi ng mga taong yun, kasi nagsasalita sila sa iba't ibang wika, lasing lang ang mga taong iyan sa bagong alak. Which is yung bagong alak nito, doon is the Holy Spirit na nag-contain dun sa mga vessel na yun, sa mga taong na yun, sa mga body na yun. Di ba nga po? At doon nag-dwell, di ba nga po, yung Spirit ng Panginoon. At doon, di ba nga po, yung Spirit nila at yung Spirit ng Diyos ay nag-iisa. So, yun po yun. Ngayon po, tumako na tayo sa verse 8 to 9. So, sabi po dito mga kapatid, sinimulan ang pagpapatayo ng bahay ng Diyos ng ikalawang buwan ng ikalawang taon mula nang makabalik ang mga Israelita sa Jerusalem. At sabi po dito, tulong-tulong sa pagtatrabaho ang lahat ng nakabalik sa Jerusalem galing sa pagkabihag. So, nagtulungan daw po sila. Kasama na rito sina Zerubabel na anak ni Selatiel, Jeshua na anak ni Josadak at ang mga kasamahan niyang pari at ang mga Levita. So, sila po, nagtulong-tulong para nga po maibalik, di ba po? Ma-rebuild, di ba nga po? Yung temple. Ang pinagkatiwalaan sa pamamahala sa pagpapatayo ng bahay ng Panginoon ay ang mga Levita na nasa edad 20 taon pataas. At sila'y sina Joshua, ang mga anak niya at ang mga kamag-anak, si Kadmiel at ang mga anak niya, at silang lahat ay mula po sa lahi ni Hodabayas. Yan po ay mula sa lahi ni Levi. Tumulong din sa kanila ang mga angkan at mga kamag-anak ni Henadad na mga Levita rin. So, dyan po, no, yung iron, sharpens iron, papalakasan, patatagan. Kasi, tulong-tulong sila, oh.
sa pagtatrabaho. Diba po yung lahat na nakabalik sa Jerusalem. So, yung mga taong tinawag ng Diyos mula sa pag-aalipin, Kingdom of Darkness, sa sin. Diba nga po na sumunod ng respond dun sa boses ng Panginoon. Kaya diba nakaalis sila dun sa bubihag sa kanila na Kingdom of Darkness, evil forces, traumas, everything, blood curses, bloodline covenants, mga demonic entities. So, lahat na po. So, mababasa din po natin yan nasa Galatia 6 verse 1 to 2, MBB tag 12 po. So, sabi po dito mga kapatid, kung may isa sa inyo na mahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa kanya. Subalit gawin ninyo iyon ng mahinahon at mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. Magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. Sa gayon, paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Nung binabasa ko po ito po yung nag-put sa akin. Patungkol sa pagtutulungan. Diba, pag-rebuild. Diba nga po nung temple, which is us. Diba, our body. Kung saan sa ating puso, dinananahan. Diba nga po, dyan yung meeting place. Diba nga po, ng spirit mo at spirit ng Diyos. Diba nababago yung pag-uugali kasi nga, na-soften na yung puso. Diba nga po, kasi kung matigas yung puso mo, so it is because of lack of water, and water represent the Holy Spirit. Diba nga po, but kapag na-feel yan ng Holy Spirit ulit, diba, mababago. Dati kang magagalitin, diba, magiging mahinahon ka. Dati kang mayinggitin, ngayon magiging kontento ka. Dati kang walang peace, magkakaroon ka ng peace. Dating wala kang mercy, magkakaroon ka ng. Kumbaga, iba na. Yung feel. Kumbaga, yung nagko-contain sa'yo, sa puso mo, sa body mo. Diba? Ibang spirit na, which is the Spirit of the Lord. At dito din po, mababasa natin sa ang mga ngaral. So, Ecclesiastico 4, verse 9 to 12. MBB tag 12 din po ito. Sabi po dito, ang dalawa ay mabuti kaysa isa. Mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. So, diba, doon nga, natutulungan sila to rebuild the temple. Kapag nabuwal ang isa, maitatayo siya ng kanyang kasama. At sabi dito, kawawa ang nag-iisa. Sapagkat walang tutulong sa kanya kapag siya ay nabuwal. Kumbaga, yan ay being isolated, na siyang favorite gawin nila Satan, di ba? Para yun nga, gawin miserable yung buhay ng tao. Lalo na nadi-depress, talagang lumalayo sa mga tao, gusto mapag-isa, at iba pa po, mga cases. So, sabi sa verse 11, kung malamig ang panahon, so during ng panlalamig ng iyong faith, maaari silang magtabi sa higaan upang parehong mainitan. Kumbaga, masisharean mo ng Word of God, mapapalakas mo, maisishare mo kung paano man napagtagumpay yun, di ba? At mapapaalala mo pangako ng Panginoon, kumbaga, para maghihilan nga kayo, di ba? Magbigayan kayo ng lakas kapag kayo nangihina. Sabi po dito, ngunit saan siya kukuha ng init kung nag-iisa siya? Di ba po? Kung ang nag-iisa ay maaaring magtagumpay laban sa isa, lalo na ang dalawa. Di ba po? Ang lubid na may tatlong pilipit na hibla ay hindi agad malalagot. So, bukod po dun, no, ito ay patungkol din sa iyo at sa spirit, di ba nga po ng Panginoon na gumagabay sa'yo. Even though wala kang nakakasama physically ng mga brothers and sisters, but you are guided, di ba nga po, and you are surrendered sa kagustuhan ng Panginoon at nililigan ng Holy Spirit. So, ito din po yun. So, ayan. Ngayon po, dumako na tayo sa verse 10 na tayo mga kapatid. So, sabi po dito, nang matapos na ng mga karpentero ang pundasyon daw po ng templo ng Panginoon, pumesto na ang mga pari na nakasuot ng kanilang damit na pangpari upang hipan daw po ang mga trompeta. Pumesto rin ang mga Levita na ang kaniasap at sa pagtugtog ng mga pompyang upang purihin ang Panginoon ayon po sa kaparaanan na itinuro noon ni Haring David sa Israel. Parang nasa First Chronica po ata to. Hindi ako nagkakamali patungkol dito. Ngayon, sabi po dito sa Ephesians 2 verse 20 to 22, so parang yung nabasa din po kanina, tulad ng isang gusali, diba nga po kayo itinayo sa pundasyong inilagay ng mga apostol at mga propeta na ang batong panulukan ay si Jesus. At diba nga po sa other revelation naman, ito yung mga tao, diba nga po, na nag-fulfill ng prophecy. Siyang diba nag-udyok, diba nga po na ipapako ang Panginoon sa cross of
Calvary, di ba, kapalit ni Barsabas. Na si Barsabas ang nirepresent is tayo na makasalanan na dapat, di ba nga po, ay may penalty of death. But because of the mercy ng Panginoon yung sacrifice niya, di ba? Siya yung pumalit. Dapat kasi si Barsabas yung nandun eh. Pwede pinalaya siya. At ang Panginoon, di ba, yung pinako sa krus, which is katuparan nga po ng propesiya para nga po tayo ay, di ba, magkaroon ng buhay. Kasi yung regalo na tinutukoy sa New Testament, it is the Holy Spirit. Iba nga po buhay na ibibigay ng Panginoon. Kasi yun din po yung tatak eh. Diba? Tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan kasama ang Panginoon. Kapag may tatak tayo ng Holy Spirit. Ibig sabihin po kasi noon, tayo ay from sinner to, diba, holy. Na-sanctify, na-purify ng Word of God. Ayun. So, dito po, yung mga karpentero, di ba, yan nga po yung nag-prophesy din, pati nabanggit ko po kanina, yung mga tao na nakiisa or na kasama or nag-participate, di ba? Katulad ni Judas, di ba nga po? Na siya nabanggitin ni Ate Lina nasa may Genesis, yung about dun sa pagtuklaw ng ahas dun sa sakong, di ba nga po nung anak ng babae ba yun? Ni Maria, which is si Maria po yung tinutukoy, and other things pa. So, kung gusto niyo po yung mapakinggan, andun lang din po yan sa may profile namin. So, tingnan nyo lang din po yung mga video dyan. Andun po yun. So, sabi nga po dito, isa din po ngayon yung mga nag-prophesy, di ba, nakibahagi patungkol sa pagdating ng Panginoon, patungkol hanggang sa pagkamatay, pagkabuhay, at pag-akyat sa langit. At yung about naman po sa pumesto na, yung ang mga pari na nakasuot ng kanilang damit na pangpari upang hipan ang mga trumpeta. So, kung mababasa po natin na sa 1 Peter chapter 2 verse 9 to 12 po yan. Yung pari po na tinutukoy dyan is tao. Ngunit, or yung mga hinirang po ng Diyos. Ngunit kayo'y bayang hinirang, mga maharlikang pari at mga mamamayan ng Diyos. Pinili kayo ng Diyos na maging kanya upang ipahayag ninyo ang kahangahangan niyang mga gawa. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kahangahangan niyang kaliwanagan. At sabi sa verse 10, noon kayo hindi bayan ng Diyos, ngunit ngayon kayo hinirang upang maging bayan niya. Hindi kayo nakatanggap ng habag noon, subalit ngayon tumanggap kayo ng habag mula sa Kanya. At kung mababasa po natin na sa may Hosea yan, during that time nga po na sobra na yung pagiging disobedient sa mga Israelita, di ba nga po, ay pinangalanan, di ba nga po, ni Hosea yung kanyang mga anak, based din doon sa sinabi ng Panginoon. Wait lang, basahin natin. Andito yun eh. Naalala ko lang. Wait lang po. Wait lang mga kapatid, ay nanak ko lang. Ito. Andito po yan sa Hosea chapter 1, verse 3. And so on. So, sabi po dito na po tayo nag-start. Napangasawa nga ni Hosea si Gomer, na anak ni Diblaim. Di nagtagal ang babae ay naglihi. So, si Gomer po kasi ay babaeng bayaran. So, inutusan ng Panginoon si Hosea na mag-asawa po ng babaeng bayaran upang sa gayon ay ipakita nga po yung patungkol sa pagtataksil ng kanyang bayan sa kanya. Kumbaga, naging representation si Gomer at si Hosea patungkol sa Panginoon at sa kanyang bayan. Sabi po dito, ang babae ay naglihi at nanganak ng isang lalaki. Sinabi ni Yahweh kay Hosea, Jezreel ang ipapangalan mo sa bata sapagkat papatusahan ko ang sambahayan ni Jehu dahil sa maramihang pagpaslang sa Jezreel at wawakasan ko ang kaharian ng Israel. Sa araw na iyon, wawasakin ko sa libis ng Jezreel ang lahat ng hukbo ng Israel. At sabi po dito, naglihing muli si Gomer at isang babae naman ang kanyang naging anak. Sabi ni Yahweh kay Hosea, tawagin mo siyang Lo-ruhamah, sapagkat hindi ko nakahabagan ni patatawarin man ng Israel. Ngunit kahabagan ko ang sambahayan ni Juda.
Ililigtas ko sila, subalit hindi sa pamamagitan ng pana, tabak, digmaan, mga kabayani ng mga kabayo man, kundi sa pamamagitan ng sarili kong kapangyarihan. Nang si Lolohama ay mahiwalay na po sa pagpapasuso ng ina, naglihi muli si Gomer at nagsilang ng isang lalaki. At sinabi ni Yahweh, tawagin mo siyang Lo-ami, sapagkat ang Israel ay hindi ko na ituturing na aking bayan at hindi na ako ang kanilang Diyos. So, yun din po. Ay, wait lang. Ngayon naman po, yung term naman na about sa trumpeta, mga kapatid. So, it represent yung call for repentance, di ba nga po, na siyang inihanda ng mga pari. Di ba, mga pari itinalaga ng Diyos para sa Kanya, inihiwalay ng Diyos para sa Kanya. Di ba nga po, na siyang nabasa din po natin sa 1 Peter 2 verse 9, di ba, mga hinirang, na siyang, di ba, magpapahayag ng salita ng Panginoon, repentance, about salvation, about sa paparating na judgment. So, sabi nga po dito, sa verse 11, wait lang, sagot na ako ay, dun din po pala yun, sa may 1 Peter chapter 2, verse 9 to 11, mga minamahal, kayo'y mga dayuhan lamang dito sa mundo, kaya nakikiusap ako sa inyong talikuran na ninyo ang masasamang pagnanasa ng inyong katawan na nakikipaglaban sa inyong espiritu. So, sabi sa verse 12, sa lahat ng oras, mamuhay kayo ng matuwid sa harap ng mga hindi kumikilala sa Diyos. Kahit paratangan nila kayo ngayon ng masama, sa bandang huli ay makikita nila ang mga kabutihang ginagawa ninyo at luluwalhatiin nila ang Diyos sa araw ng pagdating niya. So, ito po, no, yung isa sa example. Na kung saan, nagsasalita po dito, kung di ako nagkakamali, si Apostol Peter. Ayan. Ngayon po, dumako na tayo mga kapatid. So, last verses na po to. Verse 11 to 13. ASD version pa din po. So, sabi po dito, nagpuri sila at nagpasalamat habang umaawit sa Panginoon. Napakabuti ng Panginoon, dahil ang pag-ibig niya sa Israel ay walang hanggan. At sumigaw ng malakas ang lahat ng tao sa pagpupuri sa Panginoon dahil nailagay na po ang pundasyon ng bahay ng Panginoon, na kung saan ang Panginoon Kristo, di ba nga po, ang batong panlulukan. Ngunit marami sa mga matatandang pari at levita at mga pinuno ng pamilya na nakakita noon sa unang templo ay umiyak ng malakas nang makita nila ang pundasyon ng bagong templo. Kasi yung dating templo, iba na shake, nawasak nga eh. Pero yung new, iba nga po, which is the Lord Jesus Christ, ay hindi, unshakable. Unshakable po siya, di ba? Yung temple na yung unshakable, spiritual. At sabi dito, habang marami naman ang sumigaw sa galak. At sabi po dito, hindi na malaman ang sigaw ng kagalakan at ang tinig ng pag-iyak dahil napakaingay ng mga tao at naririnig ito sa malayo. So, sabi po dito, ito po yung mga various or iba't ibang testimony. Diba po, personal encounter with the Lord Jesus Christ, yung nakatagpo, di ba nga po, ng Kingdom of God, yung mga tinawag, mga sinave from darkness, from witchcraft, di ba, from pit of hell, di ba, patungo sa glorious light ng Panginoon, nakaranas ng grace, ng mercy, at ganoon din po ng pagmamahal ng Diyos. Mga ka-experience po. So, yun lang po mga kapatid. Kung meron po kayong dadagdag, open mic na lang po kayo. Shalom, Sis Liza Marie. Praise God po. Rinig po ba? Hello? Yes po, brother. Ayun. So, yun nga po, no.
Ang ganda ng topic kasi about po siya sa rebuilding the altar, which is rebuilding or reconciliation sa ating Panginoong Hesukristo or sa ating Diyos na ibalik pong muli yung ating relasyon and yung atin pong sa kanya, dahil ito nga po yung nawala noon, 'di ba? Na ito nga po yung naging representation dito nga po sa topic ni Sister Nika, which is reconciliation, restoration, yung pinaka-turn po nitong rebuilding the altar. Na yun nga po, no, na ino-obey pong muli natin and nire-restore pong muli natin yung mga nasira po na natin sa Panginoon. And isa nga rin po dito sa mga first verse na nabanggit, yun nga po, no, yung pagtutulungan nung mga ito nga po ng mga Israelita and yung mga nabanggit nga po kanina ni Sister Nika na mga characters, sila Joshua and yung other priests po, no, na mga kasama niya po, is nagtulong-tulong. Kumbaga sa atin po, 'di ba, nagtutulong-tulong po tayong muli na kung may isang tao po na malayo po sa ating Panginoon ay siya pong ating maipanumbalik muli or ma-build up pong muli yung kanyang relasyon sa atin pong Panginoon upang makilala niya po at maisabuhay po kung ano po yung kagustuhan po ng Panginoon sa kanya. And yun po, mga kapatid, yung naging revelation sa akin, which is restoration, reconciliation, and rebuilding our relationship on God. Yun lamang po, mga kapatid. Praise God, brother. Ate Lynn, baka meron po kayong dadagdag. Ate Angel, Brother Ayan, Joe. praise God. Siguro ako may idadagdag ako. Kasi may nasulat din ako kanina. So, bali dito, ano ko na lang, basahin ko na lang yung nasulat ko. So, mapagpalang gabi po sa lahat, mga kapatid. Dito po yung bali, nakuha ko po kasing insight dito, babasahin ko na lang. Ang altar ng Diyos ay muling ipinatayo ni Jose upang maibalik ang pagbibigay galang at respeto sa ating Panginoong Diyos sa paraan na pag-aalay ng handog at pagsusunog dahil ito ay isang aroma na nagpapabango sa ating Panginoon. Nagbibigay respeto po sa Kanya. Pero sa ating generation po ngayon, ang inaalay po o hinahandog natin sa ating Panginoon ay ang ating mga puso. Tapat na puso na nagsisisi sa mga kasalanan at tinalikuran ang kasalanan sa mundong ito na inaalay natin sa ating Panginoon ng ating buhay. Dahil sa mundong ito ay hindi na tayo bahagi. Ang tapat na pananampalataya natin ay nasa Panginoon na wala sa mundo. So, bali may revelation din po kasi sa akin dito. In Old Testament po, bali, nagbibuild po ng physical na templo, di ba? At ang naghahandog ng physical na mga pagkain, ano man ang hinahandog, pagbibigay respeto at pananampalataya sa Diyos. Pero in New Testament po, so, sa New Testament po, ang pagpabagsak sa physical na sambahan upang maitayo ang bagong templo ng Panginoon. Pero ang hindi po physical, yung templo na tinutukoy dito na ipapatayo ng ating Panginoong Jesus, kundi spiritual. Nung mag-alay po siya ng kanyang buhay, na itayo po yung panibagong templo. Napaitayo po, ito po yung spiritual temple na nasa atin ngayon, na nagsakripisyo siya ng buhay upang maitayo yung panibagong templo niya. Ang templo niya na nasa tao ngayon. So, sa generation po natin, ito na po yun. Dito na po papasok yung templo na tinutukoy ko na ang pagsakripisyo ng Diyos na tayo po yung naging templo niya ngayon, yung puso natin. Pero, sa New Testament, ang inalay po dito, ang pag-aalay po, ay ang buhay ng Panginoon. Pero dito po, in our generation, ang nagiging alay po dito ay hindi po siya physical, kundi ang mga puso natin na binago ng ating Panginoon. Nung tayo'y kanyang tinawag, nung tayo kanyang binago, nung tayo kanyang hinila dun sa madilim,
ng ating pamumuhay. So, bali na ihandong natin dito yung pagdi-deny natin sa ating mga sarili upang talikuran yung mundong ito na masama, di ba? Na ngayon, tayo ay namumuhay ng tapat at matuwid sa ating Panginoon. Bali, Sister Nika, yan naman yung naano sa akin. Pero, dito po, sa Old Testament, ang naging foundation po kasi ng temple dito is the Father, yung Ama. Sa New Testament, ang naging foundation naman po ng temple ay ang anak. At dito sa generation natin, ang nagiging foundation po ng templo ng Panginoon, which is the Holy Spirit. Bali, ayan lang po. Sister Nika, yung aking nakuhang insights. Salamat mga kapatid. Hiningal ako. Katatapos mo magluto. Kaya wala ka kanina eh. Parang may tumutunog na ano. Ay, nahabol ko. Thank you. Thanks, God, Ate Ingen. Habang binabanggit mo yun, ate, ang naano ko dyan, yung nandito sa may Matthew 24, verse 2. Yung sinabi ng Panginoon na nakikita nyo ba mga iyan o yung gusali, yung physical temple po talaga. Sinasabi ko sa inyo, ang totoo magigiba ang lahat ng yan at walang may iwang magkapatong na bato. Yun na ano ko dun. Kasi ba po nabanggit din ng Panginoon na i-rebuild niya nga po yung temple sa loob ng 3 araw kung hindi pa ako Yes, in 3 days. So, yun din. Which is the temple is, siya na po yun. Siya na yung pinaka-ano. Kasi ano eh, yung 'di ba ate, namatay siya, tapos na muli siya nabuhay after 3 days. So, yun na nga yun, yung spirit niya. Yun ng spirit. Ayan, yun lang. Yung Thank body you. niya. Praise God. Ate Lynn, meron kang idaragdag. Praise God, mga kapatid. Thank you, Lord, na nagamit mo yung aming kapatid, ang boses ng aming kapatid para may hayag yung siksik, no? Ang dami, Sis Nika. Chapter 3 pa lang yan. Chapter 3 pa lang. Thank you, Kaya Lord. nga ate. Diba? Siksik, liglig yung yung topic. And then, ano po, Saka no? nakakagulat ate. Yes. Yung dual yung revelation. Oo. Ang galing, praise God. Diba? Praise God. Thank you, Lord. Ang daming representation eh. Halos, yun nga, halos lahat na ano mo naman din. Pero, ano ko na lang tong mga nasulat ko dito sa Ezra. Actually, ano to eh, na tawag dito. Tama nga po yung mga nabanggit nyo, no, about physical itong nandito sa Old Testament. Pero ngayon, this generation, spiritual na siya. So, ano po natin, no, kung doon nga dito sa unahan, mga kapatid, yung sabi nga po, no, yung nagsilay, nagtipon lahat, may pagkakaisa. So, yun nga po, representation tayo, ginagawa natin ngayon, nagtutulong-tulong tayo para mailapit ang bawat isa sa Diyos, mataniman ng salita ng Diyos, ng Kingdom Gospel, ang kung sino man pong nakakapakinig sa ating mga, diba, dito sa platforms na ito, itong ginagawa natin or mapa-physical man, diba, nagtutulong-tulong tayo na mapagbalik loob sa Diyos ang bawat isa. And then, dito nga din po, no, mga kapatid, sa yung nag-o-offer ng burnt offerings. Yan po yan sa dito, sa verse 2 po, mga kapatid, no? Yan, no, nagsusunog. Pag, no, nagsusunog ng handog. Burnt offerings, dyan yun sa Old Testament, di ba, yung mga hayop, yung sinusunog. Na, ang ano nga po, no, ang na-reveal nga din po dyan sa akin, andyan po din yan sa Hebrews 10, no, nabanggit din po yan, na marami ding revelation si Lord sa Hebrews 10. Pwede nyo pong basahin yun, napakaganda po nun, dyan sa New Testament, mga kapatid. Na yung sa regarding po sa pag-burnt offerings, yung sa mga pagsusunog ng mga handog na hayop, nagsisimbolize po talaga sa mga physical or tangible things, symbolizing temporary. Pagka nasunog, wala na. Diba? Sunog na, wala na. Temporary lang siya, pansamantala lamang, pero hindi naman po talaga nakapaglilinis ng kasalanan. Hindi naman po talaga nakakaligtas. Kundi pansamantala lamang, pang-apis lamang. Diba? Para sa kasalanan ng tao, kaya sila naghahandog. So, dito po, talagang dito sa Old Testament, mga kapatid, no, nagsho-show lang na kailangan pagdaanan yung physical bago mapunta sa spiritual. One stage to another. So, ang nangyayari po kasi sa Old Testament or Old Covenant po, dito sa Old Law, mga kapatid, yan po ay naihain, di ba, para nga po sa malaman ng tao na sila ay nagkakasala, di ba, yung Old Law.
Pero, dun sa new covenant or new law na hatid ng ating Panginoong Hesus, diba, hindi na nga po nagbo-burnt offerings kasi siya na po mismo iyon. Lahat-lahat po ng ceremonials, rituals, mga celebrations, fulfilled niya na. So parang pong ito, yung old law po, ito'y parang bahay na wala pang bubong. Parang wala pang bubong. Pero nung dumating na ang Panginoong Hesus, nagkaroon na ng bubong. Ang nangyari po, yung old law, nabigyan na ngayon ng tawag dito, kahulugan. Yung intent na paliwanag na kung ano talaga yung purpose, kung ano talaga yung original intent, kung ano po talaga yung totoong kalooban ng Diyos. Parang preparation pa lang eh. Yung old law, diba, yung sa Old Testament, preparation pa lang for the fulfillment to come. Yun nga po yung ating Messiah, ang ating Panginoong Hesus, diba, yung kanyang first coming. Siya yung nag-fulfilled ng lahat ng yan. Fulfilled po lahat. Diba? Pati ang burnt offerings. Siya na po yun eh. Kasi nga po, yun na nga nagsisimbolize na dati, physical lamang po na nag-aalay ng hayop which is nawawala. Pag nasunog, temporary, masusunog, mawawala lang din. It symbolizes that we all fall short of the glory of the Lord. Kailangan po talaga natin ng isang magsasakripisyo na holy, blameless, and righteous para sa pangkalahatan. Kung dito nga po mga kapatid, nagsasacrifice sila every year. 'Di ba? Maski yung mga priest, 'di ba, nagsasakripisyo kasi sila ay still tao pa rin. Kailangan nilang mag-alay para sa kanilang kasalanan dahil sila ay nagkakasala pa rin. So, it symbolizes nga po, we all fall short of the glory of the Lord. Ibig sabihin, we need God more than He needs us. So, yun po yung nangyari sa New Testament na ang Panginoong Hesus nga po, ang inalay niya, hindi basta-basta kundi ang kanyang buhay, ang kanyang banal na dugo. Di ba ang kaibahan nga po sa Old Law mga kapatid, no? Konting background lang. Sa Old Law or New Covenant, di ba yung high priest, nag-enter sa Holy of Holies dun sa tabernacle na pisikal. Samantalang sa New Law or New Covenant, Jesus entered to the heavenly tabernacle. Sa Old Law, nag-enter ang mga high priest once a year, 'di ba nga po? Pero ang Panginoong Hesus, once and for all, He paid for our sins. 'Di ba? Past, present, future, once and for all sa lahat. Nasa sa atin na lang po, 'di ba? Kung isisik natin ang Panginoon at tayo'y lalapit sa Kanya, isisik natin yung Kanyang kaharian at tayo'y malilinis ng Kanyang banal na dugo, which is yung Kanyang inoffer sa kabayaran ng ating mga kasalanan. So given na, nandyan na yung access. Unlike dati sa Old Covenant, merong mga certain lamang na mga tao ang makakapasok. Samantalang, di ba, yung sa Old Testament, yung high priest po pumapasok doon sa beyond the veil. But in the New Covenant, New Law, Jesus tore the veil itself. Tinanggal niya. Hinati niya talagang winasak niya. Yung veil na nagkakaroon ng harang para maka-access po sa Diyos, mga kapatid. And then, di ba, sa Old Covenant po, nag-offer nga po ng mga ganyan, mga iba't ibang klaseng sacrifices, di ba, para sa kasalanan. But Jesus offered only His precious blood, only one. Di ba? Samantalang dun, ang dami-daming ino-offer. Dito, isa lang. His precious holy blood. Mga kapatid. Kaya yun po, no? At dito nga rin po, mga kapatid, ang nagsisimbolize na po ng burnt offerings, kung nga po sa sa Old Testament, ayun, mga physical, samantalang ngayon po, diba, sa this generation, yan nga, nabanggit na ng ating mga kapatid yan, na yun nga po, yung sarili mo, diba sabi po sa Hebrews 10, nandyan din po yun. Ang sabi po dun, na sacrifices and offering God would not desire, but a body for Him like us as vessels. Diba? A temple, a dwelling place. In short, diba? Kailangan full surrender. So, kailangan, diba, a body to be sanctified. Kailangan po niya ng katawan natin. So, meaning, buong tayo, isosurrender natin sa Kanya. Diba? Yun yung pinaka-parang praise natin, yung ating pinaka-worship, which is our obedience to Him, our full surrender to Him. Yun yung pinaka-burnt offerings natin sa Kanya.
At dito, may binanggit din po dito mga kapatid, no? Na sabi dito sa verse 3 na kahit, asan ba yun? Yung kahit natatakot, eto sa verse 3, sabi dito, kahit takot sila sa mga taong dati nang nakatira doon, sa lupaing iyon, itinayo nila yung altar sa dating pinagtayuan nito pagkatapos nag-alay sila sa Panginoon ng mga handog na sinusunog sa umaga at gabi. So, ibig sabihin, bagamat ang daming obstacles na nakaharang, still, tinayo pa rin po nila yung altar para sa Panginoon at para makapag-alay doon. So, it shows us na ang dami nagsasabi sa atin na wag, di ba, gawin mo na lang yung gusto mo habang bata ka pa. Or kaya naman sasabihin nila, hindi sumama, sama ka sa amin, mas masaya to kaysa dyan, KJ dyan. Di ba alam, ang daming sinasabi nila para harangan ka, para masik mo ang Panginoon. Pero ikaw, dito po papasok yung free will. Nasaan dito yung free will? Eto naghahandog sila. Nasaan yung free will? Free will offerings. Verse 5. Nasaan po dito? Ayan, sa verse 5 ang sabi dito, no, naghahandog din sila ng mga handog sa bawat pista ng bagong buwan at sa iba pang pista sa pagsamba ng Panginoon. At nag-aalay din sila ng handog na kusang loob para sa Panginoon. So, ang sinirepresenta po niyang free will offering is our own will, our own decision, our own choice, our initiative to seek the Lord. Yung desire natin, yung nag-uumapaw nating desire na tayo mismo yun, hindi tayo pinilit, hindi tayo require, kundi tayo po mismo yung gusto nating isik ang Panginoon. Yun ang nire-represent niyang free will. Kung noon, physical na free will offering, ngayon, our own free will to personal seeking the Lord. Yan po yun. And then, sabi din po dito, no, foundation of the Lord was not yet laid. Dito kasi ESV kasi yung ko gamit kong Bible. Sa ano po yan? Verse 6 sabi po dito, no? Sabi dito sa verse 6 mga kapatid, ayan. Diba kahit hindi pa nasimula ng muling pagtatayo ng templo ng Panginoon, so hindi pa daw po. Hindi pa naihahanda, wala pa siya sa'yo. Diba? Hindi pa naihahanda yung templo which is ikaw. Yung iyong katawan, yung iyong puso. Nandun ka pa lang, on process pa lang. Diba, ginagawa mo na yung pagsisik sa kanya pero wala pa siya sa'yo. So, ibig sabihin nun, ikay nagbabasa na, diba, ikay nakikinig na, inaalam mo na, diba, inaalam mo na lahat ng tungkol sa kanya. Nagsimula na ang mga Israelita sa pag-aalay ng mga handog na sinusunog sa unang araw ng 7 buwan. So, not yet laid pa po. Foundation of the Lord was not yet laid, but you are starting. You are getting on the process. You are starting and seeking the Lord sa pagbalik loob sa Diyos. Hindi pa totally nababago yung puso mo, pero continuous ka sa ginagawa mong pagsik sa Kanya, sa pagbabasa, sa pagkilala sa Kanya, sa Kanyang salita. Diba? Kumbaga, inaayos pa yung puso mo, inaayos pa ng Panginoon para maging dwelling place niya. Yan po yun, para siya yung maghari, siya yung mag-rule dyan sa puso mo, sa buhay mo. And then yung sabi po dito, no, ito na, rebuilding the temple na, mga kapatid. So sabi po dito, no, yan, sa verse 8 po mga kapatid, sabi po dito, no? Ayan, ang sabi po dito mga kapatid, nasa na yung new beginning. Hinahanap ko kasi sa Tagalog. Dito kasi, sa English ko na lang basahin, sabi dito mga kapatid, made a beginning together with the rest of their kinsmen. So, ang lahat na po, nagkaisa na po. Ito mga workers na to ng Panginoon, mga servants na yan ng Panginoon, nagkakaisa sila para ma-rebuild ngayon yung temple. Hindi lang para sa kanilang mga sarili, kundi para dun sa iba. Kumbaga sa atin, tinutulungan tayo ng bawat isa. Tinutulungan po tayo, kunwari, nung naghahatid, kunwari po kami sa inyo, tinutulungan po namin kayo para maihanda po yung inyong sarili, yung inyong templo para sa Diyos, para siya'y mag-dwell dyan sa inyong mga puso, sa inyong mga buhay, dyan sa inyong katawan, mga kapatid. Diba? Ito, new beginning. Ito na, dito na mag-uumpisa yung walk mo sa Panginoon. Yan po yun, mga kapatid. And, sabi nga po dito sa pinakadulo, mga kapatid, no? Sa pinakadulo na, yung sila'y nagagalak na mga kapatid dahil na-laid na po yung foundation ng templo ng Panginoon, no? Sa ano po yun? Sa verse 11. Nasaan yung verse 11?
Ayan, eto na nga po, nagpuri na silang lahat, nagpasalamat, umaawit, ayan o, sumisigaw at may mga umiiyak pa nga po dito. Kasi ayan o, dahil na ilagay na ang pundasyon ng bahay ng Panginoon. So, ibig sabihin mga kapatid, ayan nga po, ayan o, may sumisigaw pa, may umiiyak pa dito. Dahil nga po sa sobrang tuwa. Kasi nga po, 'di ba, nung una nataniman ng binhi nung nakapakinig nga po tayo, na i-ready na po yung puso natin na ano nga po no sa ating pagbabasa, sa ating pag-alam, pagkilala sa Diyos, sa kanyang salita, sa pakikinig ng kanyang salita, nahugasan yung ating mga puso ng kanyang salita at diyan na po nagdwell siya sa atin, yung Holy Spirit na po. Tulad nga po ng sabi ni Sis Angel, revelation sa kanya, kung Old Testament, 'di ba, representing ang ating Diyos Ama, 'di ba? Ang Diyos Anak sa New Testament and Espiritu Santo. Diyos Espiritu Santo sa this generation. So siya, this is our body is the temple of the Holy Spirit, Holy God. So this should be holy. His dwelling place should be holy also. So, dyan na po tayo mag-i-start na mamuhay ng tuwid, tama, at may kabanalan sa Kanya. Kasi, a holy God can only dwell to a holy dwelling place. So, kailangan mapabanal yung iyong katawan, yung iyong puso. Tatlo nga po yan mga kapatid. Diba? Body, soul, spirit. Tatlo po yung masasanctify niya, hindi lang po isa. Nasa New Testament po yung mga kapatid, nakalimutan ko na kung saan. So, kailangan tatlo po yung linilinis po ng Holy Spirit sa atin. 'Di ba? Body, soul, and spirit to be sanctified. Sinasanctify, pinapabanal po. 'Di ba? Sa pamamagitan po, yan po ang ginagawa, pagkilos na ginagawa sa atin ng Holy Spirit sa pamamagitan po ng salita. Kasi ang salita po ang ating Panginoong Hesus. 'Di ba? Yan po yung parang, 'di ba, parang tubig na naglilinis sa atin kada po tayo nagbabasa, nare-renew po yung ating isip papunta sa kaisipan, papunta sa wangis ng Diyos, ng ating Panginoong Hesus. Kasi yan po ang gusto ng Panginoon, yan ang kanyang goal, na tayo'y ma-transform sa wangis, Christ-likeness ng Panginoong Hesus. Amen, mga kapatid. Salamat po. Praise God, Ate Lynn. Grabe. Ang dami din na-reveal, lalo na yung kay Ate Angel. Ang galing. Talagang ibinibigay sa atin yung wisdom at yung patungkol niya sa mga hiwaga, patungkol niya po doon sa ating pagpagsaluhan ngayong hapon. Praise God, Ano pa po sister. ba kayo dadagdag? Si Nanay Wilma ata mayroon. Nag-open siya kanina ng mic. Nanay Wilma? Ayan, ayun pala si Nanay Wilma. Summarize. Nanay Evelyn, baka meron din po kayo dadagdag. Ayan, Ate Lynn, kayo daw po ata makausing prayer. Ay, okay. Sige mga kapatid. Wala na po no mga kapatid. Ayan. So tayo po ay bago tayo maghiwa-hiwalay para sa hapon na ito, sa gabing ito mga kapatid, tayo po muna ay manalangin po sa ating Panginoon. Magpasalamat po tayo kasi ang dami niya pong pinaalam sa atin no, sa pamamagitan ng ating kapatid na si Sis Nika. Tayo po ay yumukot pumikit mga kapatid at manalangin na po sa Panginoon at para po ang mga hindi pa kumakain ay makakain na. Panginoong Diyos po namin makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po Panginoon para sa gabing ito na kami po ay pinuspos nyo, binusog nyo at talaga naman po nalaman po namin ang lahat ng revelasyon, lahat ng katotohanan, lahat ng inyong kalooban at lahat ng nais nyong ipaalam tungkol sa inyong salita. Dito nga po sa Ezra chapter 3 na hinatid po ng aming kapatid na gamit po ng ng Holy Spirit mismo ang kanyang boses. Panginoon, maraming salamat po nawa ang lahat ng nakapakinig nito ay nataniman po ng inyong banal na salita ng inyong kingdom gospel. Nakuha po nawa nila at napuspos po sila. Tumanim po nawa sa kanilang puso ang
kalooban nyo po sa inyong salita na nais nyo mangyari sa kanilang buhay at yun ay maipamuhay po nila. Saka at mag-start na po sila yung mga wala pa sa inyong kawan ay nawamahi po nyo ang kanilang mga puso na masik ang inyong kaharian, masik po kayo, makilala pa kayo, umapaw ang kanilang desire, yung kanilang kauhawan, yung aming kauhawan, kagutuman sa salita ng upang kami po palagi, Panginoon, ang palaging kumilala po sa inyo, magbasa ng inyong salita, magkaroon ng intimate relationship sa inyo, Panginoon, at ma-establish po na maging fruitful po yung aming relationship sa inyo, kung saan ang Holy Spirit po yung aming communion, yung aming fellowship sa Kanya, Holy Spirit sa iyo, ay nagbubunga ka ng nagbubunga sa amin ng mga mabubuting gawain, ng mga mabubuting pag-uugali, mabubuting pag-iisip. Kaya po, nawa po, dalangin po namin ng bawat isa ay mailapit po namin sa inyo, Panginoon. Yung mga wala pa sa inyo ay, if you will, Lord, kaawaan at palambutin ang kanilang puso at nawa po ay sila ay inyong patawarin at lahat po ay nawa po nung inyong mga lordship ay mataniman na din po ng Kingdom Gospel at madagdag nyo na rin po dito sa inyong kawan, Panginoon, at makapaglingkod na din po sa inyo, maibigay na po nila ang kanilang buhay sa inyo. Ganon din po ang aming mga pamilya. If you will, Lord, nawa mahipo nyo din po ang kanilang mga puso. Yung mga wala pa po sa katotohanan, gisingin nyo po sila, Panginoon. Nevertheless, let your will be done in our lives, Lord. Kalooban mo lamang ang gusto naming matupad sa aming mga buhay at hindi po yung amin, dahil nga po sabi nyo sa inyong salita, ang hatid lamang ng aming mga flesh o ng aming mga laman ay kamatayan. Pero ang hatid ng inyong banal na spirito ay kapayapaan, pagmamahal, lahat ng bunga ninyo, lahat ng wangis ninyo, at walang hanggang buhay sa inyong pagbabalik, Panginoon. At dito na po kami nananabik at nawa maihanda po kami bilang maging karapat-dapat po sa inyong pagbabalik, Panginoon. Hindi ko na po hahabaan ang panalangin na ito. We rebuke and bind all demonic entities, all demonic works, lahat ng mga witchcraft, mga deposits, mga kingdom of darkness, marine kingdom, lahat ng mga gawain ng kasamaan sa aming buhay ay hindi magpo-prosper. We rebuke, bind, and cancel lahat ng mga covenants sa demons, lahat ng legal rights sa mga iniquities ng aming bloodlines curses, lahat ng mga hawak or grip or stronghold ng kaaway sa amin. We rebuke, bind, and cast them out and break it. All of that are broken in the mighty name of the Lord Jesus Christ. I plead your blood, Lord God, to be upon my loved ones, sa aking mga mahal sa buhay, sa aking mga kapatid at sa kanilang mga mahal sa buhay, sa aming mga bahay, lahat ng ginagamit, kinakain, iniinom, sinusuot, tinatanim, at lahat-lahat po ng gusto niyo pong ipuspos sa amin, Panginoon, physical or spiritual, Panginoon, ay nire-receive po namin sa pangalan niyo po, Panginoong Yesus. With your grace and with your holy blood, we are covered and protected. At kami po ay magaling na sa ngalan niyo po, Panginoong Yesus. Yun lamang po, tinataas ko ang pinakamataas na papuri at pagpupugay, pasasalamat, pagsamba sa inyo, Panginoong Yesus. For yours is the kingdom, the power, and the glory forever and ever. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, one God, in the mighty name of the Lord Jesus Christ, our Lord God and Savior, we pray. Amen. Maraming salamat, mga kapatid. Shalom po. Ayan, magkita-kita po tayo bukas. God's will, 1:30 p.m. po.